Magandang araw sa lahat. Ako si Shedar Hoxon, kasalukuyan tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Universidad ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa isa pang maikling video kaugnay ng Student Agency? Matapos nating mapanood ang iba't ibang paggamit nito, narito pa ang isang halimbawa gamit naman ang otentikong materyales at pagtuturong nakabatay sa kultura. Ano nga bang maituturing na otentikong materyales? Ang otentikong materyales ay mga kagamitan na tiyak na nagpapakita ng pang-araw-araw na sitwasyon at natatanging kultura ng isang pamayanan. Kinakailangang ilapit at ilapat sa ating mga mag-aaral ang mga aralin upang epektibong maggamit sa pag-aaral. Mahihirapan silang makita ang mga aralin kung malayo sa kanilang realidad ang mga pag-aaral. Isang halimbawa ng otentikong materyales ang paggamit ng mga bagay na madalas nating nakakain, ang kakanin. Bahagi ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakaugalian na rin natin itong ihanda sa mga pagsasalo-salo at mga pagdiriwang. Sa klase, maaaring isagawa ang Kakanin Festival. Magpadala ng kakanin sa mag-aaral. Bago igrupo, ipatukoy sa kanila kung anong kakanin ang dinala, ang sangkap ng pagluluto at proseso. Igrupo ang mga mag-aaral. Ipakain sa kanila ang dinalang pagkain at ipasulat kung anong lasa ng dinalang kakanin. Sa pamamagitan ng gawaing ito, matututo ang mga mag-aaral sa gamit ng wastong pang-uri upang ipatukoy ang itsura, lasa o kahit yung amoy ng kakanin. Maaari rin itong magamit sa pag-aaral ng pandiwa at ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Natatangi ang karanasan ng Kakanin Festival. Marami pang kasanayan ang maaaring mahasa mula rito. Sa realya, nagiging posible ang Student Agency. Iba't iba pa ang mga halimbawa sa pagtalakay ng Student Agency at isa lamang ito sa maaari pang gawin. Muli, ako si Shedar Hoxon at ito ang galawang edukampiyon ko. Ano naman ang sa iyo? Magandang araw sa ating lahat. Ako si Jason D. Petras, kawaksing profesor mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Isa sa mga dating kursong General Education sa UP Diliman ay ang Araling Pilipino 12 o ang suroy-suroy sa wika, panitikan at kultura sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao na naglalayong ipakilala sa mga mag-aaral ang larang ng Philippine Studies mula sa pagtampok ng mga pagkakakilanlan ng kapuluan ng Pilipinas. Sa kursong ito, maituturing na pinakamalaking gawain ng klase ang tinatawag naming Suroy-Suroy, Lalo-Laro-Rar at Botsong o SSLRB. Ang suroy-suroy ay salitang Sugbuanong Binisaya na nangangahulugang lakbay-lakbay o pasyal-pasyal. Ang lalo-laro naman ay mula sa wikang Maranao sa Mindanao na natutungkol sa pagsubok. At ang botsong ay konsepto mula sa Kalinga sa Cordillera na tumutukoy sa kasunduang pangkapayapaan. Sa SSLRB, nagsasama-sama ang lahat ng mga klase ng iba't ibang guro ng Araling Pilipino 12. Sa bawat klase ay may naitatalagang kinatawan sa 16 na rehiyon sa Pilipinas. Ideal kung ang mga kinatawan ay mula mismo sa rehiyong iyon, bagamat maaari namang maganap ang pagpapaampon sa rehiyon sakaling walang nagmula nito. Ang mga kinatawan na ito ay isasama naman sa iba pang representante sa ibang klase na siyang bubuo ng malakihang grupo ng takdang rehiyon. Ginagawa ang ganitong pagpapangkat sa mga unang linggo pa lamang ng klase upang mabigyan ang pangkat ng pagkakataong magkakakilanlan at makapagpulong. Inihahanda ng pangkat o rehiyon ang lahat ng iba't ibang sangkap ng pagsusuroy-suroy. Kultural na presentasyon, cheer, kasuotan, pagdidisenyo ng booth o stasyon at mga pagkain na siyang itinatanghal sa panahon ng SSLRB sa mga huling bahagi ng semestre. Bukod dito,
Nakapaloob naman sa lalo-lalo rar ang mga akademikong pagsubok na siyang ipinagagawa ng rehiyon sa mga bibisitang miyembro ng iba pang rehiyon sa kanilang booth. Halimbawa ng mga ganitong pagsubok ang charades, relay, at mga gawain o practice ng rehiyon. Isang araw ang SSLRB na nagtatapos sa paggawad ng iba't ibang premyo sa mga rehiyon. Mula rito, nakikita ng mga estudyante na sa kabila ng kanyahan ng bawat rehiyon ay may pagkakaisa pa rin sa mga pagkakaiba-ibang ito. Hindi na lamang naiiwanan ng mga mag-aaral sa mga stereotipong pagpapakilala sa mga rehiyon at bagkos nabubuksan sila sa iba't ibang sangkap ng wika, panitikan at kultura ng Pilipinas kahit sa loob lamang ng paaralan. Ito ang galawang edukampiyon ko. Ano naman ang sayo? Ako si Prof. Crizel Sikat de Laza at kasalukuyan akong nagtuturo at nagsasanay ng mga magiging guro ng Filipino sa Kolehiyo ng Edukasyon ng UP Diliman. Tatalakayin ko ang mahalagang punto at aral na nakuha natin mula sa mga pagbabahagi ng mga guro at eksperto sa Filipino kung paano nilang inilalapat ang mga prinsipyo ng student agency sa pagtuturo ng wika. Si Dr. David Michael San Juan ay nagbahagi ng paggamit niya ng pagdulog na sun model o modelong araw upang matukoy kung gaano kalaki ang partisipasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ang gumagabay sa kanya sa pagdisenyo ng mga gawain sa klase. Ang pagiging malay ng mga guro sa nalilikhang demokratikong espasyo sa classroom ay mahalagang sangkap sa student agency. Mga mag-aaral ang nararapat na bigyan ng kapangyarihan na magpasya sa kanilang pagkatuto. Kaugnay nito ang ibinahagi ni Dr. Jonathan Geronimo hinggil sa pagpapanatiling demokratikong espasyo ng klase sa wika upang malayang makapagpahayag ang mga mag-aaral. Mahalaga ang pakikinig sa opinyon nila sa iba't ibang usaping panlipunan. Binibigyan ng ligtas na espasyo ang mga mag-aaral upang ipahayag ang kanilang sarili at inuunawa ang mga pag-uugali nila sa wika na ibinunga ng uring pinagmula nila sa lipunan. Sa pamamagitan nito, makabubuo ng mga makabuluhang konversasyon at pagbabahaginan tungo sa pagtuklas ng kaalaman. Mula sa pagtalakay ng otentikong pagtataya, binigyang diin ni Professor Alvin Ringo Reyes ang service learning bilang makabuluhang halimbawa ng proyekto para sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng hakbang-hakbang na pagsasagawa ng proyektong nakabatay sa pangangailangan ng mga komunidad, namumulat din ang mga mag-aaral sa mga tunay na suliranin ng lipunan at nakapagbibigay ng mga posibleng solusyon sa mga ito. Si Professor Shedar Hoxon at Dr. Jason Petras ay nagbigay diin sa paggamit ng iba't ibang otentiko at culture-based na pamamaraan upang mahikayat ang student agency sa mga klase sa wika. Sa pamamagitan ng mga realia, pagsasagawa ng suroy-suroy at iba pang pamamaraang eksperyensyal, namumulat ang mga mag-aaral kung paanong iuugnay ang kanilang pagkatuto sa mga tunay na pangyayari sa lipunan. Sa kabuuan, napakahalaga ng mga nakuha nating pamamaraan at teknik sa paglalapat ng student agency sa pagtuturo ng wikang Filipino. Narito ang mahahalagang aral na mahahalaw natin sa seryeng ito. Una, dapat na maging demokratikong espasyo ang klase sa wikang Filipino. Hikayatin ng mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga pananaw at opinyon, gaano man ito naiiba sa mga guro. Sa pamamagitan nito, mararamdaman ng mga mag-aaral na ligtas na espasyo ang classroom para sa kanilang mga makabago at makabuluhang ideya. Ikalawa, mahalagang iugnay sa karanasan at kultura ng mga mag-aaral ang pagkatuto. Sa ganitong paraan, mas madali nilang maaangkin ang sariling responsibilidad na matuto sapagkat malapit sa kanilang realidad ang pinag-aaralan sa wika. Ikatlo, epektibong paraan ang pagsasagawa ng proyekto upang tumuklas ng sariling kaalaman ng mga mag-aaral. Sa project-based learning, ginagawa ng mga mag-aaral ang isang complex na aktibidad na binubuo ng iba't ibang proseso. Mas matagal na panahon ng implementasyon at kooperatibong pag-aaral. Pinalalakas din ito ang kolaborasyon sa halip na kompetisyon at pinapaunlad ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral na magagamit sa tunay na buhay. Panghuli at pinakamahalaga, sa student agency, dapat na makita ng mga mag-aaral ang kapangyarihang baguhin ang kanilang realidad sa pamamagitan ng mga natuklasang kaalaman.
Mahalaga ang paglalapat ng mga natutuhan sa labas ng 4 na sulok ng classroom. Ang kurso sa wika ay dapat na nakatuon sa pagpapalaya at panlipunang transformasyon. Sapagkat instrumento ang wika ng pagpapataas ng kamalayan, marapat na ito ay dumulo sa pagkilos upang baguhin ang lipunan. Sana ay marami kayong natutuhan sa serye ng mga pagbabahaging ito. Ito ang Galawang Edukampiyon namin. Ano naman ang sa inyo?